Hello po. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Muli po ang eksperyensyadang terapista. Biyernes Santo nga pala po ngayon. Pero medyo busy na po ako kahit maaga pa kasi marami po akong tanggap ngayon. Pero ito nga po, magbibigay oras po na makapag-share po sa inyo kahit papano. Alam niyo po, ang dami ko na naman pong in-order sa Shopee dahil muli po kong mag-aaral ng sariling aral, sariling pagsisikap na intindihin ko po ang human anatomy dahil talaga naman pong nasisiyahan, natutuwa po ako sa mga kliyente ko o ang mga nahahawakan ko po na puro papuri po ang aking natatanggap dahil nga po sa kakaiba ko pong napapa-experience po sa kanila. Ito po, muli po akong bumili ng mga illustration board, mga sketch pad, notebook, ballpen. Ito pa lang po ang dumadating. Tapos umorder po ako ng malaking bag na iba-ibang kulay po ng ballpen para nga po mai-drawing ko po yung mga gusto ko pong matutunan na para pagdating po ng araw na hindi ko na po kayang mag-therapy ay ma-share ko po sa inyo at maituturo pero hindi pa po sa ngayon dahil gusto ko po munang unawain, intindihin mabuti yung aking ginagawa. Pag po handa na po ako at talaga pong tiyak na po ako sa aking sarili na naiintindihan ko na po ang bawat galaw, yung movement po na ating katawan, yung function po, yung pong internal organ, kung ano po ang meaning at function po noon. Pag yun po lahat ay naintindihan ko na po na pumasok na po lahat sa aking memory, ay saka ko po ituturo o i-share po sa inyong lahat. Pero sa ngayon po, sana po'y maunawaan niyo po ako na ang mission ko po ngayon ay ang maglibot sa mga kung saan-saan po na kahit po ako nagsosolo ay makakapagpahatid po ako ng pasasalamat sa mga tao na kung hindi rin naman po sa aking kapwa ay hindi ko po mararating kung ano man pong meron ako ngayon. Dahil unang-una nga po, solo parent po ako na nagpaaral ng 3 sa college tapos po ay nag-aral din po sa DOH at TESDA sa Manila. Pinilit ko pong kayanin ng lahat ng hirap na sa kabila po na alam ko po sa aking sarili na bilang isang solo parent ay hindi ko po kakayanin ang mag-aral at magpaaral. Pero dahil po sa tiwala po ng aking mga kliyente na yung iba po ay nag-a-advance payment at yung iba naman po ay talaga pong nire-refer po ako, dinanas ko po yung wala pong tulugan at kung saan na lang po abutin ng antok ay doon na po makikitulog ng ilang minuto lang at magpapagising po ulit dahil napakahalaga po ng bawat segundo, minuto, oras at araw po sa aking sarili na dapat ko pong gawin dahil nga po kailangan po namin ng baon ng aking mga anak. At pakita ko po sa inyo itong aking mga binili. Ito po, oh. Ito po ay 100 pirasong ballpen. Yan. Sasawa na po akong kasusulat dito. Ito po. Kasi po aking mga lalagyan. Yan. Kung ano-ano pong aking mga ginagawa. Yan po. Hindi po ba? Kasi kung may gusto ka pong matutunan at may gusto ka pong ma-share sa iyong kapwa o may marating, dapat po ay kasalip yung gumastos ka. Yan po yung nakita ko po sa aking sarili. Nag-ano po ako ng isang eksperyensyadang terapista. Hindi lang po bilang isang experienced therapist. Iyon po ay experience po ng maraming karanasan ko po sa buhay na ma-share ko po sa inyo dahil ikinunik ko nga po sa pagte-therapy ang aking mga experience sa buhay. Ganun po ako kung mag-aral sa aking sariling pagsisikap.
Hindi po biro-biro, hindi po basta-basta ang aking mga dinanas. Sadya lang pong matapang po akong babae at hindi basta-basta iiyak. Dahil ang mahalaga po sa akin ay ang mapakain ko po ang aking mga anak. Ngayon nga po, napag-college ko po silang tatlo. At yun nga po bunso ko sa Senate pa po yun nag-OJT. Ano man po yung marating nila, wala po silang masasabi sa akin. Dahil binigay ko po yung parte ko na pag-aral ko po silang tatlo. Kahit na po, hindi ko na po inisip yung aking sariling kaligayahan. Dahil napakaligaya ko na po na mapaglingkuran po at mapagsilbihan ko po ang aking mga anak. At ngayon nga po, kung wala na po akong pinag-aaral, saka po ako naman po itinuon ng aking sarili para po makatulong sa pamamagitan nga po ng pag-share ng kaalaman at ng mga pagte-therapy po para po may kaalaman sila at hindi po basta-basta na ospital. Yan. Meron nga pala po akong vlog. Dalawa po ang aking YouTube channel. Isa pong Lilet Constantino 5977 at isa pong Lilet Constantino 8261. Ayan po, kung makikita nyo po sa aking likuran, yan po yung aking vlog. Ipi-play ko po para makita po nyo na nagbablog po ako. Ayan po. Gusto ko po kasi mamulat ang lahat pong yan po. Na dapat po may alam po tayo sa galaw ng ating katawan. Yung mga nakikita po natin kakaiba at pagbabago na dating wala naman po sa ating pangangatawan. Kagaya nga po ng mga nangingiling kismi, lumalaglag po yung palupas ng mata, ano pa po ba? Yung pong bumabaloktot po yung mga daliri, yung po ba mga kakaiba, yung pong mga paa na hindi na po maisuot ang tsinelas, mga nagnanam, yung mga nararamdaman pong tulog sa tuhod, pamamanhid man po man yan o ano man po klaseng pakiramdam, dapat po meron po tayong malay sa ating katawan para hindi po tayo magastusan ng malaki na habang maaga pa po ay makapagpa-check up na po kayo sa doktor na hindi na po lumala at ang mangyari na po na pag po ang lahat ng yun ay naramdaman nyo, ibig sabihin may problema na po kayo sa inyong katawan. Maaari may sabi po illustration board pala to. Kung ano-ano pa man pong sakit na makikita po sa inyong general check-up, pwede na po pala. Maaari may high blood, diabetes, o may uric acid, cholesterol, o ano pa man pong karamdaman na makikita po sa inyong pagpapag-check-up. Kaya dapat po, inimensahe ko po na subaybayan niyo po ako dahil yung pong sarili ko pong pagsisikap na aralin kung ano po pang mayroong kakaibang makikita sa parte po ng ating pangangatawan. Pinipilit ko pong intindihin para ma-share ko nga po sa inyo upang bawas gastos po sa ating mga gastusin dahil syempre po kung lalaki po ang damage ng inyong katawan o yun nga pong magiging pinsala po ba na mangyayari po sa inyong katawan na magiging sanhi po na yung sakit at karamdaman. Pag po lumala, ay damage na po talaga ang ating bulsa dyan dahil nga po pag nagpa-check up pa lang po kayo, antemano ay gastusin na. Naranasan ko po kasi talaga pong walang-wala. Kaya nga po ang naging goal ko at motto sa buhay ay tumuklas po ng mga may tutulong ko po sa aking kapwa upang makabawas na po sa gastusin dahil unang-una nga po napakahirap po ang maging mahirap. Kaya po sa pamamagitan po
ng pag-share ko po sa inyo at sariling aral ko na tinutuklas at sa tulong din po ng aking mentor, advisor, instructor po sa field of massage na si Sir Giovanni Garcia na nasa Lubbock, Texas po. Pinadadala niya po ako ng mga human anatomy po na ipapaprint ko. Kaya nadadagdagan po ang kaalaman ko. At bukod nga po rin ay nanonood din po ako sa YouTube at nagbabasa po ng mga libro para hindi ko man po maintindihan ng lubusan yung po mga nakikita ko, nababasa ko at napapanood ko. Kahit pa paano po ay may pumapasok po sa aking isipan at i-apply ko nga po sa pamamagitan po na aking pagtitherapy na pinagkakatiwalaan na po. Ayun lamang po, hintayin niyo pong matapos yung ginagawa kong tula para ma-share ko po sa inyo. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng time sa akin. Hindi po ang eksperensyadang terapista, Lilith Constantino po. Love you all. God bless us all. Bye-bye. Yan nga po yung aking morning. Yan nga po yung aking vlog. At ito nga po dito po sa bahay ko ay nagpatayo po ako dito po sa nagpagawa po ako ng isang kwarto para po aking aralan at pang-vlog po. Hindi pa po yari pero kahit papaano po ay nagagamit ko na po bilang aralan, silid-aralan ko po at pang-vlog. Ito po yung aking kwarto ko po dito sa taas. Dali po gumawa po ako ng aking sariling kwarto bilang silid-aralan at pang-vlog ko nga din po. Ito po, tingnan niyo po, ang dami ko pong binili. Illustration pala po yung dumating. Ayan, ang dami. Tapos nga po, kulang pa po, hindi pa po dumadating lahat. Yung mga notebook, saka po yung mga ballpen na iba-ibang kulay. Subaybayan niyo po ako kung paano po akong magsariling sikap, sariling aral. At talaga naman pong iniintindi ko po, meron po ako mga encyclopedia at saka po yung mga librong bigay po sa akin ng mga kliyente kong doktor. Yun po. Kaya ang akin pong ginagawa ay hindi po para sa aking sarili. Ginagawa ko po ang lahat na to unang-una po para po sa aking pamilya nang hindi na po kami magastusan ng malaki sa pagpapadoktor at pati na nga rin po sa aking mga kamag-anakan, kaibigan at sa lahat po ng mga tao na maaabot po ang aking oras dahil medyo busy na nga po. Makwento ko lang po, alam niyo po ba na napakalaki po ng silbi ng matuto ka pong mag-therapy. Gaya po, ina-advise ko po sa lahat po ng mga, sabihin na po nating ama't ina na may oras po na mag-aral o nagdi po ba, naglalaro lang naman po tayo sa cellphone. Sabi ko nga po sa mga anak ko, isingit po nila kahit isang beses ang intindihin ng human anatomy. Dahil bilang isang mahirap nga po na ang hirap pong humanap ng pera para pampadoktor o pambili po ng gamot. Kung matututo ka pong mag-therapy ay napakalaking bagay po. Huwag po tayong magmalaki sa ating sarili na hindi po natin alam. Ang lahat naman po ay pinag-aaralan. Kagaya ko nga po, napakatagal na panahon na inisip ko po sa akin sarili na ako'y isang baliw, tanga at bobo. Walang kaalaman. Hindi ko po akalain na sa pag-motivate po ng aking kapwa ay matutuklasan ko pong kilalanin ang aking sarili na ako pala po isang mapagbiro na babae, matapang, at talaga naman pong may talentong masasabi. Alam niyo po bang marunong po ako magluto? Naging labandera po ako, planchadora, mananahi, at magaling po akong manahi dahil nananahi po ako ng mga kurtinang may mga bilog-bilog. Tapos po yung bedsheet, damit, punda, yan po, mga talaga naman pong pati po yung mga folding bed. Nagagawan ko po yan dahil naturuan po ako na isang may furniture. Talaga naman pong pinahirapan po ako bago po ako natuto dahil bumili po siya sa akin sa Tiangge ng
ng, kurtina. Tapos po, nagpagawa po sa'kin ng tawag dito, ng folding bed. Hindi naman po ako marunong. Basta sinabi niya po, "Gawin mo 'yan, tabasin mo ng ganito." Umiiyak na po ako kasi nauubos na po yung tela. Pero sabi niya po, kasi pala po malaki po yung pa-allowance niya dun sa tela, kaya hanggang sa mas maubos na po, hanggang sa natutunan ko po, umiiyak na po ako dahil sabi ko po, hindi naman po talaga ako ang marunong manahi. Yung kapatid ko, dala po ng gusto niya daw po akong matuto. Gano'n po ang kapwa ko sa akin. Kaya sino ba naman po ako para magdamot ng aking talent. Kaya shine-share ko nga din po sa inyo yung aking mga kakaibang kaalaman tungkol sa pagte-therapy. Dahil po napakarami pong tumulong sa akin. Iba-ibang klaseng experience po ng tulong gaya nga po na sa pananahi, pagtatabas. Alam niyo po ba dati na pag nanahi po ako, napakalaking tipid po ng mga customer. Dahil ako po ang namimili ng tela. Ako rin po yung nagtatabas. Ako rin po yung nananahi. At wala pong tapon ang tela sa akin dahil yung pong mga himulmul niya, yung mga pinagtabasan niya, ay ginagawa ko pong unan yun. At yun nga po yung pinagpipre ko po sa mga customer. Kaya po, tapos ang ginagawa ko po, binibigyan ko po ng discount sa pagtatabas, sa yung pamimili ko po. Napakalaking discount po. Hindi po ako nanghihinayang dahil ang sa akin po, ang mahalaga lang po sa akin ay mapakain ko po yung aking 3 anak. Hindi po ako mapaghangad ng malaking kita dahil nga po ang katwiran ko po ang mahalaga ay ang madamitan, makapag-aral at kumain lang po kami ng maayos sapat na. Yung mapaikot ko lang po yung aking negosyo, yung hindi naman po ako nalulugi. Basta ang mahalaga po sa akin ay patuloy lang po yung pag-ikot ng aking pera na ang nagiging tubo ko po ay yung makuha ko nga po yung pambaon namin at pangkain mag-iina. Doon po kami palagi sa palengke, doon na po kami mula po 3:00 ng madaling araw, doon na po kami nag-aalmusal hanggang hapunan dahil 7:00 na rin po ng gabi kung kami makauwi. Dala ko po yung 3 kong anak sa palengke. Kaso nga po, hindi po yun ang aking calling. Ang calling ko po ay ang mag-therapy na isang trabaho na ayaw ko po. Pero dito po ako napupunta, dito po ako nalilinya. Kaya tinanggap ko na rin po ng maluwag sa aking dibdib. Kaya nga po, eto nga po ngayon po na wala pa po ako sa yamang pinansyal. Masasabi ko pong wala ako kasi nga po, nakita nyo naman po bilang isang solo parent, lahat po ng anak ko na kahit sabihin niyo pong mga nakapag-college po lahat at nakapagtapos din naman po, nandito po lahat sa poder ko at gusto ko po kasing maiparamdam sa kanila yung panahon na nawala po ako sa tabi nila dahil maliliit pa po sila nung iwan ko. Nag-abroad po ako. Nagpapadede pa po ako noon. Parang 4 na taon pa lang po yung bunso ko. Ngayon po 25 years old na. Pinatigil ko po sila lahat sa paghahanap buhay dahil ang gusto ko po ay makabawi po ako bilang isang nalayo po sa kanila, isang inang hindi po hinangad ang mapalayo sa anak. Dahil ang pinangarap ko lang po sa buhay ko talaga ay ang isang maging mabuting ina at maging mabuting asawa. Kaso po, tao lang po, marupok. Hindi po ako para sa pag-ibig, hindi po kami compatible siguro. Masabi ko hindi po kami compatible ng aking asawa dahil nga po nahumaling po siya sa iba na nakilala niya po siguro sa abroad o kahit saan man po niya nakilala. Pero alam niyo po ba, para sa akin po, ang pag-ibig ay isang pagsasakripisyo at pagpaparaya. Ipinagparaya ko po siya kung saan po siya masaya. At pinagtiisan ko nga po ang lahat ng hirap para po sa aking 3 anak na pinagsumikapan ko pong palakihin nag-iisa. Pero nung nag-abroad po ako ay nasuportahan po ako ng aking
magulang, mga kapatid at kamag-anakan dahil isang compound lang po kami dito. 2 beses po ako nag-abroad at ilang taon din po akong nag-stay in sa pamamasukan. Kaya ang mga anak ko po ay talaga pong masasabi ko pong napabayaan ko po. Kaya ngayon pong diretso lang po ang buhay. Ah, baka maiyak po ako. Kasi po, talaga pong dumanas po ako ng maraming pagsubok, pang-aapi. Talaga naman pong nag-abroad po ako. Hindi po biro ang aking mga pinagdaanan. Pero sadya lang pong dahil po sa pagmamahal ko po sa aking mga anak, pamilya at kapwa, ay naninindigan po ako at nagpapakatapang hanggang sa mahirap din pala po ang maging mabait dahil po kakaya-kayanin ka po talaga. Pinag-aralan ko po ang aking sarili na kaya ko rin po bang maging matapang. Kaya nang maging matapang po ako, mahirap na lang po kasing magkwento ng mga nakaraan ko dahil sobra pong pangit. Pero ang mahalaga po, pinilit ko pong tumayo. Sa pagsubok po sa buhay, ikaw po ang tutuklas kung paano mo po lalabanan ang hirap at pangit sa iyong buhay. Kung ano po ang susundin mong patakaran sa pamumuno mo sa iyong sarili, kung daang liko po ba o daang tama. Nasa iyo po kung paano mo po susundan ang yapak ng iyong buhay. Sa nakita ko nga po, hindi po ako nagmamalinis kasi nga po nag-abroad po ako. At maraming maganda at marami din pong pangit sa aking kwento. Pero aral po ang kinuha ko. Lahat po ng mga pangit ay tinangay ko at ang lahat po ng mga magaganda ay ipinasantabi ko na lamang po. At ang lahat po ng mga pangit ay pinag-aralan ko at ginawa ko pong inspirasyon, puhunan ko po sa aking sarili dahil sadya naman pong napakakirot. Tumutusok po sa puso. Pero dala nga po ng may hangarin po ako na dati po kasi breadwinner po ako. Kaso nga po talaga pong bagsak. Pero pilit po akong tumayo at nagsumikap. Sino po bang makapagsasabi na ang isang babaeng tahimik, inaapi, tinatapak-tapakan, dinuduran-duran, tahimik lang kahit po ipamalitang baliw. Kasi dati po hindi ako po nagsasalita, lalo na po nung napahiwalay po ako sa aking asawa. Naintindihan ko naman po dahil nga po kasama po sa buhay yon. Pero ang mahalaga po sa akin ay kinaya ko dahil nga po meron po kung pangarap para po sa aking mga anak. Isipin nyo pong wala po kaming makain, wala po kaming panggatong. Nagdadala po ako ng sako. Dala ko po yun, 3 ko pong anak. Wala po akong tsinelas, wala po akong ang kasuotan ko po'y punit-punit at walang bra. Ganyan po ako dati. Kaya masabi ko pong naunawaan ko po kung ano man po yung mga naging tingin sa akin na aking kapwa. Dahil nga po, napakahirap pong maging solo parent. Talaga naman pong kahit ano pong aking marinig ay hindi ko po pinapatulan o pinapansin dahil ang dasal ko po ay ayoko pong maputol. Dire-diretso po akong dasal na Diyos ko po, huwag niyo pong kukunin ng aking mga anak. Baka po kunin ng aking asawa o ng aking biyanan. Huwag niyo po kaming paglayo-layuin. Hanggang sa taon po ang lumipas na dasal po ako ng dasal ng ganun. Wala pong salisalita. Pero pag kinausap mo po ako, iaabot ko po kung anong iyong kailangan. Nadidinig po kita pero hindi po kita papansinin dahil po nakapokus po ako sa aking dasal at panalangin na ayoko pong maputol dahil nga po may ambisyon po ako para sa aking mga anak. Nagsisikap po ako na buhayin po sila. Nag-umpisa po talaga ako sa wala, walang mapakain, hindi mapag-aral, nahinto po sila dahil talaga naman po hindi ko po kaya. Hindi ko po ugali ang manisi. Ang ikukwento ko po yung aking pansarili. Kaya love, kung ano man yung kung masasaktan ka man sa aking mga sinasabi, ang sabi ko nga,
Diyos ang bahala sa atin. Kung ano man yung parte ko para sa mga anak ko ay ibinigay ko, pinagkaloob ko. Kung ano man yung sa'yo, hindi ko na yun inaako. Bahala na ang Diyos. Bahala na ang Diyos sa atin. At yun nga, napagtagumpayan ko po ang lahat. Hindi po biro ang pagiging isang solo parent ko. Na yun nga po, naglalakad ka po sa bukid ng nakatapak dahil po yung ibibili ko na steppy, na ibibili ko na lang po na Skyflix para may makain po yung tatlo ko pong anak. Ganyan po ako nagsikap. Namumulot po kami ng mga dumi ng ah, baka at kalabaw, mga tiyong dahon po, mga tiyong puno po sa bukid para po pamparikit sa kalan dahil wala nga po kaming panggatong. Tapos po pag uwi ko po, maghahanap po ako ng malalaking bato. Pinagtutungko-tungko ko po yung para po, yun nga po, 3 tungko po. Para po, yun po yung aking gagatungan ng mga tae ng kalabaw. Ganyan po ako nag-umpisa. Tapos nga po, para po mapakain ko po sila miski lugaw, nangingi po ko ng bigas sa aking tiyuhin. At yun po yung pinagpisahan ko pong ilutong lugaw. Nangingi po ko ng pera sa aking mga tiyahin para ibinili ko po ng hebe. Panahog po sa lugaw. Nung nakaluto po ako ng lugaw, ganyan po. Di, yun na nga po yung aming pinag-umpisahan. May bumili naman po. Nung may bumili po, ayun, nakakabili na po ako ng mga panahog. Bukod po sa hebe, meron na po akong tokwa, meron na po akong itlog. Dumami na po ang puhunan ko hanggang sa napalaki ko nga po, naging kainan na po naging lugawan na po yung aking harapan. Doon na po nag-uumpisa na po ako na mapakain ko po ng maayos ang aking mga anak. At muli ko po silang pinag-aral. Pero nakita ko pong hindi po talaga sasapat. Kaya ang ginawa ko po, nagsasalita na po ako. Ako na po ang nagdesisyon sa akin sarili na mag-abroad. Nagpaalam po ako sa aking mga kapatid at sa aking inang na pakibantayan po yung aking 3 anak at huwag pong paghihiwa-hiwalayin. Ano man po ang mangyari ay huwag pong ibibigay sa aking biyanan dahil po hindi na po ako mag-aasawa. Ibubuhos ko na po ang aking buhay sa aking 3 anak. Yun nga po, nagsikap po ako pero sa akin pong mga tinahak na buhay sa pag-abroad ay puro experience po, mga pangit na experience po ang aking pinagdaanan. Marami din naman pong maganda, pero sa sobrang ganda po ay mas marami po ang gagawa ng pangit sa'yo para yung pong maganda ay maging pangit. Di po ba napakahirap? Pero dala nga po ng ako po'y mabait at mapagparaya. Tinitiis ko po ang lahat. Hanggang sa natuklasan ko pong marami na pong mali at hindi tama sa nangyayari sa aking buhay. Unang-una nga po, wala na po akong magulang, wala na po akong aasahan. Kaya hindi ko po sinundan o hindi ko na po pinagpatuloy ang pangit na buhay na aking tinahak. Nag-isip po ako at naisip ko po na kung gagayahin ko ang aking mga nakikitang mali, ay kawawa po ako dahil unang-una nga po, wala na po akong matatakbuhan. Kung gagaya po ako sa mga pangit na buhay na nakikita ko po sa aking mga kasama, sabi ko po, ako po ang kawawa. Kaya pinili ko pong maging matatag, maging matapang at lumaban sa mga nang-aapi po sa akin. Sa katunayan po, isa po akong takas sa abroad at nakarating po ako sa POEA o OWA po sa abroad at sinuwerteng palad po na natulungan po ko ni Senator Jingo Estrada na isa po sa mga marami niyang napauwi. Yun nga po hanggang sa dahil nga po mataas ang naging pangarap ko mula po nang ako'y maging matapang sa buhay na manindigan po na kayanin ang hirap na aking pinagdadaanan. Nang maging matatag po ako, matapang, diyan na po sumulpot ang maraming blessing sa aking buhay. Nang umuwi po ako, makauwi po ako mula po sa abroad at makarating na po dito sa ating bansa. Pagbaba ko po ng eroplano, nilingon ko po ang aking likuran at sumumpa na kahit kailanman ay hindi na po ako mamamasukan bilang isang DH o kasambahay.
Pinapangako ko po sa aking sarili na magiging leader po ako. Babalik po ako sa abroad bilang isang taas noo at pasyal-pasyal na lang. Ayabang ko po, 'di ba? Ang taas na po bigla ng aking pangarap. Yun po, nanindigan na po ako. Nagtrabaho nga po ng kung ano-ano dito sa Pilipinas. Basta't po kaya ko at alam ko po na marangal. Pinapasok ko po talaga pong hindi na po ako halos natutulog. Bilang isang solo parent po, ang gabi ay ginawa ko pong araw at ang araw ay ginawa ko pong gabi. Pero tingnan niyo po ang blessings. Napagpa-college ko po yung tatlong anak ko sa private school po dito sa Bulacan. At ngayon nga po, nakapag-aral din po ako sa TESDA at sa DOH na dati pong paniniwala ko sa aking sarili na ako po ay isang tanga, isang bobo at isang baliw. Ganyan ko pong pinaasa ang aking sarili. Kaya nga po nung nasa abroad po ako, talaga pong naging sunod-sunuran lang po ko sa aking mga kasamahan. Pero nakita ko po yung mga pagmamalabis. Kaya naging matapang na din po ako. Ngayon po, pinangako ko po sa aking sarili na hindi na po ako maaapi. Matapang na po ang aking kalooban, ang aking katauhan. Kaya po naninindigan po ko na kaya ko pong akuin ang magiging provider po sa aking pamilya. Pero kung nga po may kanya-kanyang buhay, mga nagpapaalam na rin po sila magtatrabaho dahil may mga pamilya na po. Pinag-aaralan ko na pong tanggapin na payagan po sila. At yun nga pong anak ko po, ayun nga po yung isa, auditor na po sa kanyang pinapasukan. At ito naman pong pangalawa ko, bunso, ay tinuruan ko pong magnegosyo sa food supplement. Kaya po may mga kanya-kanya po silang negosyo. At okay naman po, kahit papaano po ay nabibili na po nila yung kanilang mga pampersonal na pangangailangan. Kaya nga lang po lahat sa akin pa din yung iba. Pero ang maganda nga po, yun nga po, dala po ng, dito po ako nalinya sa pagte-therapy. Kinuwento ko na po lahat, kasi ito lang po yung chance na maganda po yung mood kong magkwento. At dito na nga po ako nalinya sa pagte-therapy. Alam niyo po ba dati, nung nag-umpisa po ako mag-therapy, tahimik rin po ako, nag-o-observe hanggang sa napakalayo po ng aking mga narating. Ang aking po mga kliyente ay lahat po ng mga may cancer po sa liver, prostate, lungs, sa brain, sa chest, sa sa matres po. Iba-iba pong klase ng cancer ang naalagaan ko. Meron pa pong sarcoma, lymphoma, di po ba mga kakaiba. Pero yun nga po, pinilit ko pong maging matatag. Nag-observe po ako sa mga tao. Pinaunlad ko po ang aking sarili. Ang ginawa ko po, nagpupunta po ako sa mga namamatayan. Mag-isa po ako nag-iimbestiga. Tinatanong ko po kung ano po yung ikinamatay. Bakit po namatay? Ang lagi pong sagot sa akin ay naputukan ng ugat. Lagi pong ugat ang dahilan ng kamatayan. Kaya nagka-interest po ako mag-isa na alamin ano po bang meron sa ugat. At bilang isang faith healer na rin pong masasabi na nakikita ko rin po na sa bawat pindot ko ang mga evil spirit or bad spirit ay talaga naman pong nasa mga ugat din. Kaya talaga pong tumuklas po ako ng sarili kong aral kung saan ko po matutunto ng mga evil spirit or bad spirit sa ating katawan. At yun nga po, malaki po ang nagiging tulong na sa bawat pindot po ay makakaranas ka po ng kaginawahan. At ang kagandahan po ay naikukunik ko po sa doktor na napagko-combine ko po yung gamot ng doktor at ang pagte-therapy ko. Tapos nga po, nako-convince ko po silang magbalik loob po sa ating dakilang lumikha, sa ating pong poong may kapal, sa ating pong Diyos, or kahit anuman pong religion, meron po tayo, kanya-kanya pong paniniwala. Iginalang ko po yun dahil iba't ibang religion po ang rehiyon po ang aking mga nate-therapy. At yun nga po,
napakaganda po ng aking naging feedback sa pagte-therapy. May nakatuklas at nakakilala po sa aking talento. Dinala po ako sa Maynila. Isa po silang ah, mga negosyante po sila. Ah, Banggitin ko na rin po, ito na po siguro yung panahon at pagkakataon na makapagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga tumulong po sa akin. Si si Kuya Do po, dinala niya po ako sa kanyang mga kanegosyo sa Maynila, kay Kuya Egay at kay Ate Mina. Pinag-aral po nila ako. Kaya po, sila po ang nagbayad po sa mga pag-aaral ko. Alam ko po 14,500 po ang isang course. At ang mga kinuha ko pong course ay massage, Swedish, shiatsu, acupuncture, acupressure po ang kinabagsakan ko pong title. Pero po sa acupuncture, hindi ko po siya in-apply dahil po takot po ako sa karayom. Pressure point po yung ginagawa ko. Nung nag-aaral po ako ng acupuncture, ay bumibili po ako ng sangkis at doon po ako tusok ng karayom. Kaya pag po itutusok sa katawan, takot po ako. Kaya kung mapapansin po at nararamdaman po ng iba yung bagsak ng aking mga daliri. Dahil nga po nag-acupuncture po ako. Yun po, sobrang blessed po na bilang isang solo parent na marami pong tumulong ay nakayanan ko pong makapagpaaral at mag-aral. At ngayon nga po wala na po akong estudyante at napunta na po ako kung saan-saan pong sangay ng gobyerno, lalong-lalo na nga po sa Malacanang at sa Senate. Nag-umpisa po ako sa USAA, kila General Balahadja po, saka po kila Sir Manny. Doon po ako nag-umpisa. Tapos nga po, nakapunta po ako sa mga offices po ng senador, mga nagsiservice po ako sa kanila. Kaya nga po ang anak ko ay doon na rin po nakapag OJT. Dahil nga po yung isa pong sergeant at arms po sa security, si Kuya Angel Sabado, ay talaga naman pong sobra pong pasasalamat na naging kaibigan ko po sila doon at natulungan nga po ako. Hanggang sa ngayon po ay nakakapunta-punta pa rin po ako sa Senate at pirmis pa rin po akong pumupunta sa Malacanang, sa NIB department, sa MESLA po, sa gift shop, saka po sa Miko-op. Yan po yung mga pinupuntahan ko po sa Malacanang. Tapos nga po ay dito po din sa Bulacan, kila Mayor Oming po at Vice Rico, napag-aral din po nila ako. Alam niyo po ba, yung totoo po, 6 na taon po ako nag-aral sa Maynila. Lagi po akong bagsak eh. Pero okay naman po, hindi naman po ako naninisi na bakit ako lang po yung bumabagsak at ang lahat po ay pumapasa. Siguro po ay tinitingnan po ang aking attitude. Alam niyo po ba na 2 drop, tapos po 2 bagsak ang dinanas ko po sa DOH. Pero po, nagpapasalamat po ako dahil yun po yung aking naging stepping stone para po maintindihan ko po ang human anatomy. Ngayon po ay napakalaking pasasalamat ko po sa lahat dahil nga po narating ko po kung anong meron po ako ngayon. Sa ngayon po, sabi ko nga po sa inyo, wala pa po akong financial na yaman na masasabi. Pero po, ang yaman ko pong masasabi ay ang nakapagpaaral po ako na aking mga anak. At maayos ko pa rin pong silang napapakain dahil may mga apo na rin po ako. Tapos po, eto nga po, nakapagpa-up and down na po ako ng bahay. Yan, ang dami ko pong utang na kailangang bayaran. Kaya patuloy po akong nagsisikap para lahat po sila ay mabayaran ko na rin. At naku, pagka nabayaran ko po yun, ay talaga naman pong gaganda na po ang aking buhay. At tinitiyak ko pong marami po akong matutulungan dahil nga po okay na po ang buhay ng aking mga anak. Nasusubaybayan ko na po. Kaya
minumungkahi ko po kayo at pinapakiusapang pakisubaybayan niyo po yung aking vlog, yung aking pong YouTube channel, Lilet Constantino 5977 at Lilet Constantino 8261. At meron din po akong FB Reels, Emerlita po. Two words po siya, isang Emer space Lita. Dahil palagi po kasi akong nahahack. Pakiusap nga pala po sa lahat po ng mga tao na kung sakali pong may mag chat-chat or magme-message po sa inyo na nangungutang po ng pera. Kasi ang nangyayari po sa akin, hindi po ako nangungutang, ako po yung inooperan. Saka meron din naman po akong mga ilang personal na kaibigan na talaga pong ako po yung direktang nangungutang. Kung mangutang po ako, ay ako po mismo yung tumatawag. Kasi po talagang dumanas po ako ng maraming hirap, kaya hindi ko po hahayaan na gumamit ng tao. Kaya sana po sa lahat po ng mga taong makakapanood po nitong vlog ko, kung sakali man pong may gumamit ng aking mukha o aking ng pangalan, lalo na po hindi ko po kayo kilala, hindi ko po ugali ang manghingi, ako po ang binibigyan. Kaya sana po, bago niyo po sila bigyan, tawagan niyo po muna kung talagang ako. Kasi pag hindi po kayo sumagot, kasi hindi po ako sumasagot dahil busy nga po ako, lalo na po pag nagte-therapy ako. Hindi po talaga ako sasagot. Kaya kung sakali pong may manghihingi po sa inyo, tatawagan niyo po muna. Huwag niyo po munang basta-basta bibigyan. Dahil kung ako po yun, ay direkta po akong tatawag at mangungutang sa inyo. O paano po, masyado na pong mahaba. Siguro po sa susunod po na pagbablog ko, marami po akong muling maishishare sa inyo sa mga na-experience ko po. Palalawigin, pauunlarin ko po yung aking sarili at magpupunta po ako sa kung saan-saan para may ma-share po ako sa inyong kaalaman na i-share ko po doon sa mga grupo na yon para mapanood nyo po at magaya na rin. Paano po? Love you all. God bless us all. Sa muli po, ang eksperyensyadang terapista Lilet Constantino or Emerlita Constantino. Bye-bye!